Meron mga taga Remanville dito, baka meron taga El Dorado. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po'y natutuwa na nandito. Ako naman ay parating yung bisita rito, umulan, umaraw, may okasyon o walang okasyon, gabi o araw. Bisita nyo si Roy Lugoles, ako'y nagpapasalamat sa inyong parating mainit na pagtanggap sa akin tuwing ako'y pupunta rito sa Malacanang dulo. Salamat po. At kitang-kita ko rin yung laki ng pagbabago ng inyong lugar. Makalang lamang ilang taon, naalala ko, magkagali ako dito sa Don Bosco Village, papasok dito banda sa may St. Paul yata yun, yung kalye, lubak-lubak, papasok dito, puro putik, ang daming butas, pero sa loob lamang ng ilang panahon, maikling panahon, nung pumasok ang liderato ng ating Mayor June Bernabe, biglang gumanda ang Malacanang dulo. Pasalamatan natin ang ating mayor, kasama ang barangay captain ng barangay Don Bosco na si June Berata. Ngayon, simentado na ang kalye, wala nang putik, at yung mga bahay, karamihan ay konkreto na. Congratulations sa inyo. Binabati ko rin po ang buong pamunuan ng barangay Don Bosco sa pamumuno ni Barangay Captain June Berata. Magandang gabi sa inyo, Kapitan June, 10 ng inyong kagawad, Kagawad Feli Manahan, Kagawad Romy Cambaya, of course, ang aming campaign manager sa District 2, Kagawad Ricky Bedayo, Kagawad Bing Braganza, Kagawad Jackie Bustamante Mendoza, Kagawad Mon Panaligan, Kagawad Bong Luna. Kompleto na yata. At lahat ng mga leader dito po sa Malacanang dulo. Ako po ang inyong congressman na inyong hinalal sa pamamagitan ng napalaking landslide noong 1992. At dito sa inyong lugar sa barangay Don Bosco, isa sa pinakamalaking landslide na nangyari. Salamat po sa inyo sa barangay Don Bosco. Muling nahalal noong 1995, landslide. 1998, landslide pa rin. Nagbakasyon ng konti dahil lang sa term limit. Bumalik noong 2004, landslide pa rin ang panalo, at noong 2007, parating landslide. Salamat po, Barangay Don Bosco, sa parating landslide na inyong binibigay sa akin. Ako po'y kilala nyo na. Magkakilala na tayo na napakatagal na panahon. Pero gusto ko sana magpakilala muli, sapagkat gusto kong maunawaan nyo ng gusto ang aking plataforma di gobyerno. Bakit ganun? Bakit mga eskwelahan, bakit mga kalye, bakit merong RG, yung tinatawag na responsible gobyerno? At ito siguro makikita nyo dahil lang sa buhay na aking dinaanan. Si Roy Lugoles, katulad ng marami sa inyo dito, galing sa probinsya, maliit na probinsya, yung pinanggalingan ko, Romblon. Yung aking mga magulang, parehong public school teachers, kaya maaga pa, dahil lang sa public school teachers sila, tinuruan na si Roy Lugoles ng tinatawag na good manners and right conduct. Sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, Roylo, maging malumanay ka magsalita, maging magalang ka, huwag kang gumamit ng masasamang salita, malaswang salita, at saka malalaswang kilos. Sapagkat mahirap pag magsasalita ka ng malaswa, baka tularan ka ng mga bata. Tama ba yung nanay ko? Tama. Tama po ba? Tama. Dapat ganun ang mga katulad namin. Hindi gumagamit ng malalaswang salita para hindi tularan itong mga batang ito. Huwag niyo pong kalimutan yan. Galing ako sa Romblon. Ito yung bahay namin sa Romblon. Yan, gawa sa kawayan. Nagpasaya yung mga magulang ko na magsapalaran sa Metro Manila para baguhin yung kanilang kapalaran. Lumipat kami ng Project 3 Quezon City, isang low-cost government housing project. Yan yung bahay namin. Duplex, kalahati lang yan yung bahay namin. Tingnan niyo yung kalye, lupa. Yung bubong, simple lamang, walang kesame, parang kahon. Ito yung litrato ng bakuran namin. Yung bahay namin, kalahati lang yan, sapagkat duplex yung mga bahay doon. Napakalit na bahay. Tingnan niyo yung mga sampayan namin. Yung mga sirasirang bakod, yung lutuan. Ako yung isa sa mga nagbo-boxing dito, yung nakahubad. Malit pa, nagbo-boxing na. Yan ang buhay ni Roy Lugoles sa Project 3. Ito naman yung litrato ko, doon sa harapan ng bahay namin, nung halos 10 taon na kami nakatira doon. At nakita nyo, 10 taon na, pero yung kali namin, lupa pa rin. Putik, pag umuulan,
maalikabok pag umaaraw. Ang daming politiko ang aming sinulatan, ang aming nilapitan. Mayor, councilor, congressman para ayusin yung kalye namin. Awa ng Diyos, ilang taon, halos lampas na isang dekada, wala pong nangyari sa kalye namin. Nag-aaral si Roy Logoles sa public school, katulad din ng marami sa inyo dito. Ito yung eskwelahan namin. Simpleng school building, nakakaawa ang kalagayan, wala rin kesame, lupa, yung aming campus. At tingnan nyo, class picture ito, pero ibang mga bata dito, nakapaa o nakasinelas lamang. Ganyan yung aming public school, elementary school sa Project 3, Quezon City. No high school, public school pa rin. Katulad ng halos lahat sa inyo dito. Ito ang aming Quirino High School. Tingnan nyo, gawa sa kahoy. Pag lumalakad yung mga bata sa second floor, naririnig doon sa first floor. Pag humahangin na medyo malakas, medyo umuuga yung building. Ganun po ang high school ng inyong congressman. Pero pinalad si Roy Logoles, natanggap sa University of the Philippines, UP. At doon kumuha ng AB Political Science. At bagamat yung mga kaklase, karamihan galing sa mga exclusive na eskwelahan. Yung mga sikat na eskwelahan na katulad ng Ateneo, San Beda, Lasal, Letran, Saintsco, Assumption. Si Roy Logoles po, nakipagtunggali sa kanila at napili na maging miyembro ng UP debating team. Naging debater sa UP. At dito natutuhan ko yung pakikipagdebate na ngayon ay nagagamit ko bilang inyong congressman sa Kongreso. Napunta sa Philippine Military Academy, natanggap po ako dyan. Naging kadete. Ito yung litrato ko na ako'y kadete. Ako yung nasa gitna. Tingnan nyo, slim na slim. Pero hindi nagtagal dyan. Pagkaraan ng 2 buwan pa lamang, si Roy Logoles ay napili ng gobyerno para ipadala sa isa sa pinakabantog na akademya sa Amerika. Sikat na akademya sa Amerika. Isa sa mga top schools pagdating sa matematika at engineering. Ito po yung United States Naval Academy sa Annapolis, Amerika. Ito, tingnan nyo yung aming building, parang mga palasyo. Hindi ako makapaniwala. Isipin nyo, public school, galing ng Romblon, galing ng low-cost government housing project, matanggap sa ganitong klaseng akademya. Yan yung aming dormitorio, diyan kami natutulog. Tingnan nyo yung parang maganda pa sa mga 5-star na mga hotel, yung aming building. Ito naman yung harapan din, at ito yung Memorial Hall. Nandito yung talaan ng mga naging bayani na graduate ng Naval Academy. Ito naman yung dito kami kumakain, banda rito. At yung sunod naman ay ito yung chapel namin. Chapel lang yan ha, pero parang cathedral. Chapel ang tawag. Tingnan nyo, ubod ng laki. Napakaganda ng building, talagang napakaganda. Ito yung loob ng aming chapel. Maganda, di ba? Pag kami nagdadasal dyan, sabi ko, wow, ako pa talaga ay nasa loob ng cathedral na ito. Ito yung mga ibang buildings namin. Ito yung sunod. Ito yung academic buildings namin. Diyan kami nag-aaral, mga classroom namin. Tingnan yung mga building yan, napaka-moderno. Ayan, harapan. Tingnan yung mga building na yan. Halos wala kang makikita ko ng klaseng building sa Pilipinas.